everyone! Welcome back! So, ngayong araw na to guys ay pag-uusapan naman natin, no? Ano ba yung mga bagay na dapat nyong tandaan bago kayo mag-activate ng inyong credit card? So, 8 bagay to guys na kino-consider ko, no? Based on my experience. So, currently, meron akong 2 credit card na hindi pa na-activate. So, ito yung talaga yung mga tinitingnan ko to help me decide kung i-activate ko ba or which to activate. So, without further ado, let's begin, no? 8 bagay kasi to. So, the very first one is yung annual fee. So, alam naman natin guys, no, na hindi lahat ng credit card na ini-issue ay waive ang annual fee for life. Okay? So, depende kung anong card yung ibibigay sa'yo. So, merong ibang bangko na upon activation ng credit card, meron silang binibigay na certain amount o certain purchase amount na required na kailangan mong ma-meet within 60 or 30 days para ma-waive yung iyong annual fee for life. So, merong iba, they would actually do that. They will make a purchase of that amount para lang ma-waive na yung annual fee for life. Pero, syempre, meron namang iba na hindi willing gumastos ng ganung halaga for the annual fee waiver. So, mostly, tayo ay nagbabayad pa rin talaga ng ganyang fee every year. So, iniisip ko dito, gaano ba ka-mahal or magkano ba yung fee every year ng credit card na binigay sa akin? Meron ba akong capacity? May kakayahan ba ako na bayaran to every year? So, yun din yung mismo iniisip ko guys, no? May extra budget ba ako para sa annual fee? Okay? So, pangalawa guys is yung statement date or yung cut-off date at saka yung payment due date ng credit card. So, 'di ba pag dumating yung credit card sa atin, meron yang paper kung saan nakadikit yung ating credit card. So, nandoon din yung credit card details like yung card number, andun yung credit limit, cash advance limit, yung statement date, payment due date, and expiration date ng credit card. So, unang-una ko tinitingnan guys, ano ba yung cut-off date na binigay na yung nung credit card na yon? Kasi I wanted to make sure na yung cut-off ay naka-align sa salary ko, no, sa payday ko. Bakit? Kasi gusto ko makakapagbayad ako on time. Ayoko kasi na magkaroon ako ng late payments kasi additional bayad pa yun or additional payment pa yun para sa akin. At the same time, makaka-apekto yun kasi yun sa credit score. So, sumunod guys is yung credit limit. So, syempre, while tinitingnan ko yung cut-off, of course, kailangan alam ko din agad magkano ba yung credit limit na binigay ng bangko. Kasi the more the credit limit, the more purchasing power you will have. Okay, so it will give us the flexibility kasi to make purchase, especially yung mga big amounts like 30K up, no? Kasi normally card talagang ginagamit pag ganun yung halaga ng binibili natin. Example, yung mga appliances, di ba? And mga gadgets, etc. So, kasi ang pagkakaroon ng mataas na credit limit is also an advantage para sa credit card holder, especially for emergency purposes. Okay? So, pwede natin siya ibayad for hospital bills or tuition fees. Kasi yung mga institution na yun, ano naman na yun for sure nag-a-accept na yun ng card payments. Okay? So, pang-apat is yung perks or rewards ng credit card. So, syempre, dapat inaalam mo din kung ano ba or what's in it for you kapag inactivate mo yung credit card. So, gaano ba kalaki yung purchase required para makakuha ka ng points. So, flexible ba yung redemption ng points? Kasi ako ilang beses na ako nakapag-redeem and so far, so good naman guys. And, i-check nyo rin kung may option ba na i-convert into electronic gift certificate yung mga rewards points mo na naipon. Kasi ako, in my experience, nagagawa ko yung ganun. So, nagagamit ko ngayon yung EGC for grocery and for shopping. And na-experience ko na rin yung cashback. So, yung cashback is pwede mo rin siyang gamitin pangbayad ng mismong outstanding balance mo sa credit card. So, dapat inaalam mo ano-ano ba yung options no, na pwede mong makuha for the rewards points.
And kung yung credit card mo is premium, like yung mga platinum, world, yung mga ganun, dapat i-check mo meron ba siyang complimentary access sa mga airport lounges, especially kung mahilig ka mag-travel. And dapat inaalam mo din kung popular ba sa merchants yung issuing bank ng credit card mo. Kasi maraming banks na marami ding partner na stores. So talaga magbe-benefit ka sa mga promotions nila. Like yung mga buy now, pay later, charge now, pay later, 0% installment, etc. Okay? So yung panglima guys is yung credit limit conversion into cash. Ako as a credit card holder, maraming beses ko na tong na-avail yung feature na to guys. And so far, okay naman yung experience ko. Iba-iba kasi ng way ng processing yung mga banks eh. Dapat inaalam nyo to. Kasi I'm sure na dadating yung time na magagamit nyo tong feature na to. No? Especially for emergency din. So, syempre, mas prefer natin na less hassle, no? Or hassle-free yung application process. So, dapat inaalam nyo, no, kapag nagpa-process ba ng ganito yung issuing bank ng credit card mo, nag-a-accept sila ng account from other banks kung saan papasok yung pera na hinihiram mo. Kasi merong ibang bangko na hindi nagtatanggap. Kailangan daw merong kang account sa kanila. Pag wala, gagawin nilang manager's check yung hinihiram mong pera. And that's very inconvenient kasi syempre kailangan mo pang puntahan kung saang branch mo pipick upin yung cheque, tapos i-encash mo pa. Paano kung yung halaga ng hinihiram mo is nasa 50k above? So medyo nakakakaba yun guys, no? Mag-e-encash ka ng cheque ganun kalaking halaga, tapos naglalakad ka sa kalye, may daladala kang ganung pera. So dapat inaalam nyo din yan para just to make sure na kapag dumating yung time na kailangan yung mag-avail ng ganitong feature, ay alam nyo na agad. Hindi na kayo magugulat. Alam nyo na, or kaya nyo nang i-prepare yung mga dapat na meron ka bago ka nag-a-apply ng credit limit conversion into cash. Okay? So, and also dapat inaalam nyo yung processing nila. So, fully online ba siya? Kasi merong iba na i-initiate mo na yung application mo online, pero kailangan mo pang matawagan din nila para ma-proceed yung processing. So, meron naman, kailangan mo pa talagang tumawag. So, that's also an inconvenient para sa atin credit card holders kasi meron namang iba na fully online lang yung application, hindi mo na kailangan tumawag. So, kapag ganun, aalamin nyo rin kasi syempre, hindi naman lahat tayo is nakaplan yung ating mga device, yung mga mobile phone. So, mostly sa atin naglo-load pa para lang tumawag. Kung ganyan na tatawag ka pa, hindi mo rin sure kung meron ba agad tao sa linya. Baka mag-aantay ka pa ng few minutes. Tapos by the time na may sumagot, ubos na yung load. 'Di ba? So dapat alamin nyo rin talaga kung paano yung processing nila ng conversion nila ng credit limit into cash. Okay? Mag-research kayo guys. Or pwede rin kayo tumawag mismo, mag-inquire kayo dun sa issuing bank ng credit card mo. Okay? So, next is yung option din to cash advance through ATM. So, ito naman yung gagamitin mo mismo yung credit card para mag-withdraw ng cash sa ATM. So, ang downside lang nito is hindi mo to magagamit kapag wala ka pang cash advance pin na in-issue ng bangko. So, kailangan, pagdating ng credit card mo, dapat a week or two, may dadating na sa yung cash advance pin. Pag wala, you need to request pa. Kasi hindi rin kayo makaka-withdraw using your credit card pag walang cash advance pin. And dapat inaalam nyo din how they treat the cash advance transaction. Kung regular transaction, better. Kasi ibig sabihin nun, from the day na nag-cash advance ka, wala pang interest na i-charge yung bangko sa'yo. So, ang babayaran mo lang is kung magkano yung kinash advance mo at saka yung cash advance fee. Meron kasi ibang bangko na from the day na nag-withdraw ka, nagra-run na agad yung interest nun hanggang cut-off date ng credit card mo. So, syempre, i-calculate mo na lang. I-calculate nila yun kung magkano na yung interest from the day na nag-withdraw ka hanggang statement date mo.
So, dapat inaalam mo din yan. Kasi, yun yung mga bagay na minsan na nami-miss out natin, pero hindi natin alam na importante pala. No? Ako, naging lesson learned na yan sa akin eh. Kaya, dapat, alamin nyo, and kaya, sinishare ko din sa inyo. Okay? So, pang-pito guys, is yung customer service. So, syempre, importante din to sa atin mga credit card holders. Gaano ba katagal yung wait time kapag kailangan na talaga nating tumawag sa customer service? Yan, i-research nyo yan bago nyo i-activate yung credit card. Kasi, kailangan malaman nyo yung feedback or experiences ng other people na may credit card na kagaya nung inisyo sa'yo. Pag tumawag ba sila, hindi ba inaabot ng 30 minutes yung wait time sa linya? Okay ba yung mga agents na nakakausap? Hindi naman ba rude makipag-usap? Do they go extra mile para matulungan ka ma-resolve yung concern mo? And are they considerate as well? So, dapat yun din yung inaalam mo, no? Kasi minsan, sa customer service nagfi-fail yung mga banks, no? Kasi ako, based on my experience, naka-experience ako na yung agent walang kabuhay-buhay kausap. Tapos, parang hindi mo mafe-feel sa boses niya na willing to help siya. Alam mo yun? Kasi syempre hindi naman natin sila nakikita. Hindi naman tayo nakikipag-usap sa kanila face to face. And yun nga, kung gaano katagal yung wait time, kasi syempre kung may mga emergency tayo, let's say meron tayong na-notice na unauthorized transaction sa ating credit card. So syempre, if need natin tumawag, sana hindi ganun katagal yung wait time, 'di ba? Okay? So, panghuli is yung user-friendly digital app and easy to make payments. So, syempre, mostly naman ng mga banks ngayon, may mga mobile banking apps na talaga, di ba? So, dapat titingnan din natin, no? Ito bang app nila is user-friendly? Hindi ba siya nakakalito? Hindi ba siya confusing gamitin? Okay ba? Kumbaga, detailed ba yung kanilang interface? Madali mo lang ba makikita yung outstanding balance at pwede mo rin ba i-view yung iyong previous SOA or yung current SOA doon mismo sa mobile banking app nila? Okay? And syempre, kung meron kang credit card, tapos wala ka namang savings doon sa bangko na yun, madali lang ba na i-register or i-add yung credit card mo doon sa mobile banking nila? Pwede ba? And then, kung meron ka naman savings account doon sa bangko, i-check mo din, no, kung marami ba yung billers list nila. Kasi syempre, kung meron ka pang ibang other credit cards at saka yung iba mo pang mga bills, mga Meralco, Maynilad, ganyan. So, tingnan mo kung nandoon yun sa list ng billers nila. Kasi kung nandoon, magiging very convenient na for you. Kasi it's easier for you to make payments sa mga bills mo. Hindi mo na kailangan lumabas at pumila doon sa bayad center para lang magbayad. Kasi, di ba, makakatipid ka pa sa pamasahe, tapos nasa bahay ka lang, hindi pa mainit. Kasi alam mo na naman, sobrang init na ngayon, di ba? Kakaiba na yung init ngayon eh. So, yun, dapat i-check nyo din yun guys, para nang sa ganun is maging, kasi lahat ng tayo, di ba, yung convenience talaga yung hinahanap natin. So, you have to really consider din ito, no, bago kayo mag-activate ng credit card. So, that's it guys, yung 8 bagay na tinitingnan ko, no, kino-consider ko talaga bago ako mag-activate. So, kung meron pa kayong other question, feel free to comment below. And maraming salamat sa panonood, and see you again on my next. Bye!